At itong breaking news na ito na pag-uusapan natin ay tungkol po ito kay Presidente Bongbong Marcos. Itong si Presidente Bongbong Marcos, natakot na itong si PBBM. Natakot siya sa magiging impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, and we are live ngayon sa ating YouTube channel. Marami pong kaganapan kahapon at ngayon. At itong breaking news na ito na pag-uusapan natin ay tungkol po ito kay Presidente Bongbong Marcos. Itong si Presidente Bongbong Marcos, natakot na itong si PBBM. Natakot siya sa magiging impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Di umano, nakalap natin itong unang balita na ito kay Katunying. Nakareceive siya ng information na itong si Presidente Bongbong Marcos ay gustong ipahinto, okay? Gustong ipastop ang kumakalat na mga galaw patungkol po sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. At yan po ang una nating pag-usapan. Alam naman natin na nung pagkatapos ng nangyari, noong sa lahat ng mga sinasabi ni VP Sara, dahil doon sa pagkulong ni itong si Atty. Lopez o si Zulaika, doon nag-ugat ang lahat. At pagkatapos doon, 'di ba? Meron ng mga nangyari at itong mga NBI at itong mga PNP natin gusto nang kasuhan si Vice President Inday Sara Duterte dahil sila raw tinulak, sila raw yung sinisigawan sa kung ano-anong mga palusot nila para lang makasuhan itong si VP Sara. Ngayon, marami rin sa ating mga kongresista, mga congressmen, especially itong mga tuwad ko na mga kaalyado ni Buaya, Tambaluslos, sila rin ang mga nangunguna para isulong, huwag na tayong magbulahan, para isulong ang magiging possible na impeachment ni VP Sara. Sila Castro, default na yan. Yung pagtungtong ni VP Sara bilang Vice President, gusto na yang mawala si VP Sara. So, isa rin itong mga grupong ito, itong mga Makabayan Black, etc., yung mga galamay nila, gusto rin ma-impeach si VP Sara. Kung sa Senado rin, gusto rin, meron rin dyan, mga halos siguro dalawa, sina Hontiveros, gusto rin ma-impeach si VP Sara. Di ba? Huwag na tayo mabulahan. Tapos dito naman sa judiciary system, headed by Rimulya, alam naman natin, bias yan rin sila, at gusto rin yan na ma-impeach si VP Sara kasi sila, sunod-sunuran yan kung ano ang magiging kalaban ng administrasyong ito. Di ba? Ngayon, marami po ang mga nagtataka dito sa mga statement ni Bongbong Marcos. Ito yung una kong napakinggan ito sa vlog ni Katunying na naka-receive siya ng information na si Bongbong Marcos, lahat ng mga ahensya ng gobyerno o mga grupo sa gobyerno na gustong ipa-impeach si VP Sara, pinahihinto niya ang patungkol po sa impeachment. Okay? So yan po ang ating topic ngayon. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, ayan, simulan na natin alam nyo, mga kaibigan, mga kaloyalista at lahat ng mga, anong kaloyalista? Mga loyalista pala, hindi kaloyalista. Mga loyalista, mga DDS, mga ka-DDS. Yan, ang mga ka-DDS. Alam nyo, alam ko meron mga nanonood dito na mga supporter ng Marcos. Ito lang yung masasabihin ko sa inyo. Ang breaking news po ito, alam namin kung anong ibig sabihin ni Bongbong Marcos. Gusto niyang ipahinto itong impeachment na kumakalat ngayon na gumagalaw na itong administrasyong ito para lang i-impeach si VP Sara. Bakit natakot si Bongbong Marcos dyan sa impeachment na yan? Yan ang malaking tanong. Kasi alam ni Bongbong Marcos na kapag ma-impeach si VP Sara, there will be a big tendency na mag-people power.
Ngayon nga nag-people power na ngayon Kung makikita mo sa EDSA, ang mainstream media na hindi sana nila ito ibinalita, binalita na ng mainstream media na unti-unti nang dumarami ang mga nasa EDSA. Hindi pa yan naka-impeach si VP Sara Pero grabe, dagsa ng mga tao. Kung ako, nandun lang ako sa Maynila. Pinuntahan ko na yan kaagad. Paano? Nandito kami sa Visayas. Pero pagkatapos ng bukas siguro, hindi naman ako busy. Nagpaplano kami na pumunta kami dyan. Okay, ayoko lang banggitin when. The right timing yung gusto kong pumunta ako, no? Mag-ano na lang kayo, magtataka na lang kayo na pumunta na ako doon, no? Pero sa ngayon, pag-usapan muna natin ito. Bakit siya natakot? Alam niya na si Vice President Inday Sara Duterte, malinis itong nagtatrabaho sa gobyernong ito. Alam mo yan, Bongbong Marcos, kaya takot ka. Alam mo na si Vice President Inday Sara Duterte, biktima dito sa pamumulitika ng pinsan mo. Nagmatino siyang nagtrabaho. Yung confidential funds mo galing sa inyo, binigay nyo kay VP Sara. At yung confidential funds na yan is already calculated kung saan yan igagasta. Kung nangungurakot si VP Sara, sana bilyones ang kanyang kinurakot. Pero ito hindi. Million lang ito kasi nakalaan na itong pondo na ito sa mga allotted na mga dapat igasta para sa kalaban ng gobyerno. Dito ka magtataka Bakit? Itong confidential funds na kay liit-liit compare dito sa mga budget ng mga flood control, budget ng mga kung ano-anong mga... Oy, Kuya Randy TV, maraming salamat po sa pakape po ninyo, okay? Maraming salamat, Kuya Randy. Ayan. Magtataka ka dito. Kasi sobrang liit yung 125 million, tapos hearing kayo ng hearing dyan na mas meron pang importanteng dapat i-hearing natin. Di ba? Kumakalat ang mga di umano, itong mga kongresista sa loob ng House of Representatives, bilyones po ang mga pera na gustong tanungin ng taong bayan na saan napunta. Pero itong 125 million, pinipigilan nila. Hinihiring nila kasi takot sila ni VP Sara. VP Sara, alam ko, itong si Marcos Jr., alam niya na nanalo siya dahil kay VP Sara. Nanalo siya dahil si VP Sara po, maraming supporters. Yang 32 million na yan, kapag ma-impeach si VP Sara, yan ang ikinatakot ni Bongbong Marcos. Sige, itry ninyong ipa-impeach si VP Sara. Try nyo. Kaming mga kliyente ng gobyernong ito, kami ang taong bayan, kami yung bumoto, pinili namin yan si VP Sara. Tapos, kayo mismo dyan, kayo mismo, Kuya Randy, nagpakulay ka na naman. Thank you, Sir Donmar, and God bless. No problem, Kuya Randy. Thank you very much. Meron akong pamasko kay Kuya Randy. Nagpapakulay. Lumiliwanag yung ating chat box. Thank you, Kuya Randy TV. Thank you. So, si Bongbong Marcos po, ayaw niyang matulad kung ano yung nangyari sa kanyang tatay. Siguro, duda ako dito merong nakapag-advise kay Bongbong Marcos na, Sir, mukha yatang hindi maganda itong ipapa-impeach natin si VP Sara. Kasi sa social media po, galit na galit po ang mga taong bayan. If you try to check the social media, yung speech, official statement ni Bongbong Marcos, grabe ang mga reactors ng mga nanonood. Imagine 100,000 yung mga nanonood sa kanyang video si Bongbong Marcos. Pero halos 70,000 yung tumatawa, pinagtawanan siya. Tapos mga halos 5,000 rin yung mga angry sa kanya. At mga bad reaction. Kita mo doon sa ilalim, puro comment, bangag. Hindi na kami naniniwala sa inyo. Siguro ang Malacanang naalarma sila dito. Naalarma sila na kapag patulan natin itong impeachment ni VP Sara, baka maaga tayong mawala dito sa Malacanang. And that is true, Bongbong Marcos. Kasi ngayon, feeling ng taong bayan, inaapi na ninyo masyado si VP Sara. Inaapi na, tinapak-tapakan na si VP Sara. Yung video na nandun sa ambulance si VP Sara na malapit nang mauntog yung ulo ni VP Sara. Nasabi talaga ng taong bayan, nakita yun lahat ng taong bayan nakita nila lahat. Grabe, ganito na ba ang turing nyo sa Vice President? Itong PNP, it's very obvious na inutusan ng Administrasyong Marcos. And remember, baka nakalimutan nyo, Vice President yan, second highest ranking official. Siguro, sa galit ng PNP, yung nandun sa video, gusto na niyang
i-close yung ambulance na muntik nang mauntog sa ulo si VP Sara. Tapos sila pa ang may gana na kasuhan si VP Sara na tinulak raw, sinigaw-sigawan raw. Now, i-prove ko yan sa inyo na kayong mga PNP, maling-mali po na nagrereklamo kayo na kinasuhan nyo si VP Sara. Kasi kitang-kita po sa video, never kayong tinulak ng mga security ni VP Sara. Trabaho nila yon na protektahan, mandato yun nila na protektahan ang Vice President. Mandato nila na hindi masaktan ang Vice Presidente. Kayong mga pulis, alam nyo, hinatid na si Zulaika sa ambulance, nagbida-bida pa kayo. So syempre, anong gagawin ni VP Sara? VP Sara galit na sa mga pulis na nandun. Hindi lahat ng pulis. Yung pulis lang nang nandun sa ambulance. Nagalit na siya. Kasi it is a state of emergency na yung sitwasyon. Pero pinipigilan ng mga PNP, kaya galit si VP Sara doon sa PNP. Ngayon, yung PNP pilit na pumapasok doon sa ambulance. Ginano ng kanyang yung hindi yan tulak ha, yung tulak is pa ganun. Ginanon, parang tinapik na alis ka diyan. Because trabaho nila yan, yung mga security ni VP Sara, yung mga escorts, trabaho nila yan na walang makalapit sa Vice President kasi tumaas na nga yung tension doon. Okay? So, ang ginawa nila, kinasuhan nila si VP Sara, pagkatapos, tinanggalan pa ng mga bantay si VP Sara, mga security. Tinanggalan pa. Okay? Kumakalat yun. Binalita yun. Pero si VP Sara wala ha, hindi mo makita nagrereklamo. Okay? So, si VP Sara ngayon, sinagot naman niya ang lahat ng mga, kung ano ang mga sinasabi nitong administrasyon na ito. Kaya si Bongbong Marcos, takot na takot, ma-impeach si VP Sara. Sabi pa nga ni VP Sara, ipapakita ko mamaya yung video na yan, sabi ni VP Sara, if I will be impeached, and that's my destiny, and I will end kung ma-impeach si VP Sara. She did. Ano yung dapat gawin? Ginawa niya ang lahat kung anong dapat niyang gawin. Hindi niya mapipilit ang taong bayan o ang itong gobyernong ito. Kung talagang i-impeach nila, good luck na lang kay Bongbong Marcos. So siguro, meron siguro naka-advise kay Bongbong Marcos, sir, hindi na ito tama. Kasi po, sa social media, galit na po ang taong bayan. Natakot siya. Alam niya yan, natakot siya. Hindi niya pwedeng ma-impeach si VP Sara kasi kapag ma-impeach si VP Sara, mapipilitan si Bongbong Marcos na pumili ng Vice President. So si Bongbong Marcos, kung wala na si Vice President Sara, pipili yan kung saan siya pipili. Sa lower house ba o sa taas, sa Senado. So syempre, sino nandun sa Senado? Si Escudero. Sino ang nandun sa House? Si Speaker Romualdez. So obviously, sino ang pipiliin? Huwag na tayong magbulahan. Martin Romualdez. Kaya ngayon si Martin Romualdez, yung House Speaker, House of Representatives, gusto na nila mapadali itong impeachment ni VP Sara kasi atat na nga itong buhaya na itong maging Vice President. Kasi after his Vice President ito, akala niya presidente na susunod nito. Atat na ata si buhaya, si Tamba, atat na. So si Bongbong Marcos, inalize niyan, mag-a-appoint ako eh. Kung i-appoint na ko si Martin Romualdez, mas lalong gugulo ang Pilipinas. Talagang magugulo kapag ma-impeach si VP Sara. Ako sa totoo lang, I want Bongbong Marcos to resign kasi gusto natin na matugunan yung mga totoong problema ng Pilipinas. Pero hindi yan ganyan kadali. Kasi si Bongbong Marcos ayaw rin niyang mag-resign. And at the same time, tama rin, hindi siya pwedeng mag-resign dahil binoto siya ng taong bayan. It will be unfair on the part of Bongbong Marcos na ganon-ganon na lang siyang mag-resign. Pero kung wag na tayong magbulahan, wag na tayong magpa-as if, no? Ako gusto ko talaga mag-resign si Bongbong Marcos. Pero, siyempre, meron namang supporter si Bongbong Marcos, magagalit rin yun. It will be also unfair sa kanilang part rin, di ba? O sige, given that unfair. Ngayon, meron pang 3 taon si Bongbong Marcos. Meron pang 3 taon si VP Sara. Pero, nakasalalay po ang kalagayan ni Bongbong Marcos sa kalagayan ni VP Sara. Kung ma-impeach si VP Sara, goodbye Marcos. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Kung ma-impeach si Bongbong Marcos, kung ma-impeach si VP Sara, goodbye rin Bongbong Marcos. Kasi wala kang magagawa, Bongbong Marcos. Ang taong bayan po ang masusunod.
alam ninyo, ha, kung ano yung ginawa ni VP Sara, alam ninyo kung anong ginawa ng asawa mo, alam ni Bongbong Marcos, anong ginawa ng House Speaker Martin Romualdez, alam nyong lahat, ha, na si VP Sara ay gusto nyo talagang gipitin dahil sa pamumulitika. Hindi po ganyan. Kasi if ganyan po ang mangyayari, taong bayan mismo ang kakaladkad sa inyo dyan sa Malacanang kung ganon. Kalad ka rin kayo kagaya ng ginawa ng tatay mo. Imagine, yung patungkol po dito si VP Sara na gurgor issue. Imagine ha, itong Malacanang, itong administrasyon, takot na takot sila. Hinigpitan raw ang security ni Bongbong Marcos. Hinigpitan nila ha, dahil sa statement ni VP Sara. Hinigpitan nila ang security ni Bongbong Marcos. Natakot raw sila, nagpanik sila dahil sa statement ni VP Sara. Ano ba yung statement ni VP Sara? Ang statement po ni VP Sara, kung magurgur siya, magre-revenge siya na ipagurgur niya itong tatlo. Yon ang konteksto ha. Pero, ha? Hindi nyo ba, kayong mga PNP, kayong mga taga Malacanang, kayong mga taga House na na-alarma dyan sa gurgur issue na yan, hindi nyo ba inisip na si VP Sara dapat rin higpitan ang kanyang seguridad? Di ba? Walang mangyayaring gurgur dito sa tatlong mga buhaya na ito, walang mangyaring gurgur kapag hindi magurgur si VP Sara. Pero bakit si Bongbong Marcos ang hinigpitan ninyong security? Di ba? Ang tanong, meron ba talagang magpagurgor kay VP Sara? Yan ang tanong ha. Totoo ba itong mga sinasabi ni VP Sara na meron siyang death threat? Eh syempre totoo. Totoo yan. Kasi kapag magurgor si VP Sara, hindi na siya makapag-revenge. Di ba? So nagbilin siya ng isang tao. Yan ang sabi niya. Ngayon, bakit ganito ka-unfair? Bakit hindi nyo higpitan rin ang security ni... Dapat nga, maghigpit kayo ng security kay VP Sara. Di ba? Sabi pa ka ni VP Sara, nakakahiya itong mga NBI, itong mga pulis na wala silang na-receive. Merong death threat si VP Sara. Ngayon, nagtatanong kaming taong bayan ha, nagtatanong kami, kaya ba hinigpitan ang seguridad ni Bongbong Marcos? Kaya ba hinigpitan ang seguridad ni Bongbong Marcos dahil kapag magurgor si VP Sara, magurgorin itong tatlo? So, siguro, bago nyo hinigpitan ang security ni Bongbong Marcos, siguro totoo itong sinabi ni VP Sara. Di ba? Na may gustong magpagurgor sa kanya. Ang tanong, sino ang gustong magpagurgor sa kanya? Nagtatanong ang taong bayan, sino ba ang gustong magpagurgor kay VP Sara? Oh, itong unang tanong, hindi ba itong tatlo ang magpagurgor? Itong tatlo, ito ba yung magpapagurgor ni VP Sara? Kaya hinigpitan ang security nitong si Bongbong Marcos? Oh, ganito ba? Yung analysis ko ito ha. Oh, higpitan natin ang seguridad ng presidente, ng First Lady at ni Martin Romualdez. Higpitan natin ang mga security nila. Oh, kasi magurgor si VP kung magurgor si VP Sara, magurgor itong tatlo, may magurgor sa tatlo. Bakit hindi nyo unahin na protektahan ang ating vice presidente? Kung protektahan nyo ang vice presidente, that means hindi kasi itong tatlo, hindi po ito magugurgor. Di ba? Nakuha nyo ang logic? Si VP Sara po, wala po siyang ibang pagbibintangan kundi itong tatlo, kaya nga nagbili na siya. Okay, sa kanya yan galing ha. Sa kanya yan galing yung statement na yan. Ini-explain lang natin, ina-elaborate lang natin. Oh. So, kung hindi nyo ipagurgor si VP Sara, di peaceful tayong lahat. Walang gurgor na mangyayari. Okay? So bakit kayo na-alarma? Bakit kayo humigpit ng seguridad ni Bongbong Marcos? Unahin nyo munang higpitan ang security ni VP Sara, parang walang gurgor ang mangyari. Yun ang totoo. Di ba? Sabi nga ni VP Sara, wala na po akong trust lahat. Itong gobyernong ito, wala na po akong tiwala. Mahirap na magtiwala ngayon. Yung presidente nga, na siya yung nagpapanalo dito sa presidente. Di ba? Oh, tinabla pa siya. Ha? Trinahidor pa siya. Di ba? Oh. Let us check ha kung ano po, ha? Oh, marami pong nasabi, so true po. Correct. Ayan. I-check natin ha
Ano po ang reaksyon ni VP Sara dito? Okay? Ito, VP Sara. Ayan, mahal ka namin, pasok. Natanggap na ni Vice President Sara Duterte ang sapina na ipinadala ng National Bureau of Investigation. Ngunit ayon sa pangalawang Pangulo, hiniling nila na ma-reschedule ang imbitasyon dahil may conflict ito sa pagdinig sa Kamara sa Biyernes. Priority anya niya ang pagsuporta sa mga personnel ng OVP at sigurado siyang hihilingin din ng mga mambabatas ang presensya niya sa araw na iyon. I requested to reschedule the invitation dahil nag-conflict siya sa schedule namin sa hearing ng House of Representatives sa Committee on Good Government. So conflict silang dalawa. So hindi po kasi binigyan na siya ng kaso. Sabi niya hindi ko muna yan haharapin. Kasi yung priority po ni VP Sara itong mga tauhan niya, hearing ng House of Representatives. Okay? Klaro-klaro yan ha. Nawa na naman ni VP Sara ang mga alegasyon laban sa kanya na grave assault at posibleng paglabag sa anti-terrorism law. Muli niyang iginiit na ito ay isang harassment at oppression laban sa... Ito yung nakakagalit. Yung anti-terrorism law, gusto nilang i-apply ni VP Sara. Ang tanong, terorista ba itong si VP Sara? Kaya nga, nabanggit ni VP Sara ang patungkol kay Teves. Kung ano yung ginagawa nila kay Teves noon, gusto rin nilang gawin ni VP Sara ngayon. Itong si Teves, itong si VP Sara, hindi naman itong mga terorista, di ba? Tapos, meron tayong mga government officials na mga convicted, nakalink dito sa mga kalaban ng gobyerno, sila pa yung bida. Itong mga matino nating mga government officials, sila pa ang nadidihado. Kaya nga, ang taong bayan, sobrang galit na po. Di ba? Itong administrasyong itong Marcos, wala na talaga. Sablay. Sobrang sablay, nakakagalit ng taong bayan. Kanya at pinipilit umanong bigyan ng ibang pakahulugan ang kanyang mga naging pahayag. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, ang ginagawa sa kanya ay katulad ng ginawa kay former Congressman Arnie Teves. Itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. Sige, i-recall natin ha. Kasi itong anti-terrorism law, in-apply ito kay Teves at ni VP Sara ngayon. I-a-apply pa nila. Ngayon, ano ba ang ginawa nila kay Teves noon? Di umano, tinaniman ang bahay ni Teves. Yun ang sa balita, di ba, noon? Tinaniman ang bahay ni Teves ng mga authorities. Tinaniman nila ng mga jaril, kung ano-anong mga tinanim nila para magmukhang malaking kasalanan itong si Teves. Hindi ko kinakampihan si Teves yun po ang nangyari. Tapos, kinasuhan si Teves. Balita ko, si Teves, naabsuelto raw lahat ng kaso na yon. Hindi raw totoo talaga yon na merong jaril sa kanyang bahay. Nakita doon na talagang tinaniman raw. Okay? Di umano. Yun ang nakalap kong mga... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman